Ayan, mga ka-farmers, sinisindihan ko na ho yung ating pugon. Ganito nga palang pag-uuling medyo marami ko tayo isasalang-alang dito. Una, gaya dyan sa pinag-uulingan ko na yan, pwede ko tayong matuklaw ng ahas dyan kasi marami hong ulupong. Saka yung ganyang pag-uuling, kaya kailangan niya binabantayan pagka gabi. Kahit sa araw kailangan bantayan mo siya hanggat hindi siya naluluto, kasi pwede siyang malusaw, pwede siyang magbutas ng malaki, pwede tayong mabulsot pag tinungtungan natin kasi yan tapos sa ganyan naman, pag hinahango na yan, hindi ka pwedeng alis ng alis kasi pwedeng ganyan, pwede kang masunugan ng uling kasi nangyari na sa akin yan dati. Kaya yan, kahit gabi hinahango namin yan, hindi namin hinahayaan na may iwan na uling dyan sa aming pinaghawanan na yan. Kaya namin tapusin yan, tatapusin namin para makasipti agad yung uling. Yan. Kaya kahit mainit ang sikat ng araw dyan, tuloy-tuloy. Kaya kahit gusto ko magpahinga, hindi ako nagpapahinga ng matagal kasi masusupok yung uling. Mahirap po kasi hanguin yan pagka ganyan sariwa yung lupa, hindi kagaya ng luto na kahit tabunan mo siya ng lutong lupa hindi masisira yung uling natin. Luto lahat At saka yan, kaya malakas pa ang usok niyan, hilaw pa ho ilalim niyan. Yan ho ang isang palatandaan na hilaw pa yung kahoy sa ilalim. Wala naman hong problema kasi pwede ko naman isa lang uli kasi meron naman kasamahan yan. Kasi ang luto hong uling, ang isang palatandaan, wala na hong usok yan. Kahit anong bukas mo yan, hindi ho usok ng ganyang kalakas pagka lutong-luto na ho yung uling. At siya nga pala, mayroon pa ako isang pugon na sinasalang ngayon, kasalukuyang sinasalang ngayon. At yun, makikita nyo kung paano ang pagsalang doon. Tuturuan ko kayong mag-uling, mga ka-farmers. At yun lang.